Boss, don't be so excited. Go. So hello guys, good morning. Narset here once again. So for today's vlog guys ay house vlog lang tayo dahil may mga tumubo kasi dito sa kay little one. Pina-check up ko siya kahapon and then binigyan kami ng sick leave. So para sa aming mag-asawa. Kasi dito sa Germany guys, once yung anak ninyo ay magkasakit, so pupunta kayo sa house arts or sa family doctor or to your preferred pedia doctor. So pupunta kayo doon, papacheck up nyo and then madi-decide ang doctor kung magsistay at home yung bata or hindi. So pag magsabi ang doktor na kailangan magstay ng bata, so bibigyan kayo ng certification, sick note na ang bata ay may sakit. So as a parent, so isa sa inyo, kung both kayo ay nagtatrabaho, isa sa inyo ang magsistay para mag-alaga sa bata. So para kasi 'di ba mahirap dito maghanap ng katulong sa bahay or kung wala kang parents na makapag-alaga sa apo nila, so kasi mahal din kasi kumuha ng yung parang nanny dito, so para nasa 60 euro yata yung per day na parang 6 hours to 8 hours na magbabantay sa bata. So once na may sick note kayo na marireceive na ibibigay sa inyo ng doktor, so mag-inform kayo sa employer ninyo na hindi kayo makakapasok. Gaya dito sa akin, kahapon after nung ma-receive namin yung sick note ng little one namin, so tumawag ako sa head namin na hindi ako makakapasok ngayon. And then bukas naman si Mrs. yung magte-take over. And then gagawa ako ng separate na vlog about niyan guys, kung paano piantragin or paano i-apply yung sick note para sa iyong health insurance. Pero kailangan nyo ding i-inform once na makabalik na sa trabaho, kailangan nyo ding i-inform yung personal abteilung o yung HR na may sick note kayo para mailagay doon sa system nila at wala kayong Minusstunde or wala kayong undertime ngayon kasi nga nagbabantay kayo ng bata ninyo na may sakit. So isa yun sa parang kagandahan dito sa Germany guys, na yun nga, once na magkasakit ng bata, so allowed kayo na magstay kasama ng bata na hindi kayo makapagtrabaho as long as na mag-inform kayo ahead or ahead sa supervisor ninyo, sa head nurse ninyo, and then once makabalik na kayo, so saka na lang kayo mag-inform sa HR. Saka sobrang init ng panahon ngayon guys, kain tayo ng ice candy. Ito yung terasa dinala namin nung may anniversary ng Filipino Catholic community dito sa Munich. So isa sa dinala namin is ice candy. So marami pang tira kasi sobrang init nung time na yon, at saka makulimlim siya nung una, pero nung mga after 12 noon medyo mainit-init na. Kaya yung mga lusaw-lusaw na ice candy dinala namin, so hanggang ngayon meron pa, pero konti na lang yung naiwan. Kain tayo guys. Pero nasa Pilipinas lang din. So buko flavor to guys, gawa ni Mrs. Asa ka nung cousin ko. So ayun guys, nagbunga din ang sakit ng likod at sakit ng mga hita natin kakahawak sa likuran ng anak natin para makabalance siya, marunong magbike. So ngayon, alam na niya paano magbike na hindi hinahawakan sa ano lang yung ang kulang na lang yung pagsa-start na lang.
ng pagbike niya kasi kailangan panghawakan muna bago siya makadiretso na magbike. Pero ngayon, after naming mag-break, ay gumana naman. Sige na, go. I had sea monster. So look, guys. Ayun. Nagbunga yung pinaghirapan natin. Ayan. I'm so proud. So nagbunga nga yung ilang araw na sumasakit yung balakang natin kakahawak ng bike para lang mag-balance siya. Ngayon alam na niya mag-bike. Did a good job with my biking. So today it wasn't tricky, but it was tricky. But I just did a good job today. When I just do a ramp, I just continue and continue. Papa let go, and I did a good job. Continue, don't be afraid. So, ganoon talaga dito guys, sa abroad. So, pag nandito yung pamilya nyo, so wala kang ibang matatawag na pwedeng makatulong sa inyo. So, it's either ikaw, asawa mo, o yung partner mo yung magsistay ng bahay din, isa yung magtatrabaho. So, nasa inyo na talagang pag-uusap yan kung sino yung ngayong araw na to may iiwan and then the next day ang papasok. Kasi bukas may 24 hours on call ako, so kailangan ko ngayon mag-absent and then bukas naman si Mrs. Ayun. So mahirap nga kay Mrs. buntis pa pero kaya pa naman. So, ganito talaga dito sa abroad, guys. So, kung makikita nyo na mararangya or mga nasa bakasyon, so, pang ano lang talaga yon, pang pawala sa stress, no? Kasi pag nandito na kayo sa abroad, lalo na pag kasama yung anak ninyo, pamilya ninyo, so, kailangan talaga ng tapangan ng loob. Kasi, syempre, kung may sakit yung anak ninyo, alangan na magiging mahina kayo. So, dapat talaga na malakas. So, dapat talaga na malakas yung loob ninyo. So, walang mga pabibi dito. Kasi walang ibang tutulong sa inyo, kundi kayo-kayo lang din. Kaya, ayun guys. Kailangan natin maging house husband muna ngayong araw na ito. Yan, kasi bukas trabaho tayo. So guys, ito yung gamot na niresita sa amin ng doktor kahapon. So sobrang liit lang niya guys. Nasa ganito lang siya. Ganito lang kaliit. Nang hiniliit ng kamay ko. So nasa 540 euro siya. So nasa mga 300 plus sa peso. So buti na lang may may insurance. So nasa 30 cents lang yung binayaran namin. So ang tinap over ng insurance is 5 euro 10 cents. So ang 30 cents yun yung binayaran namin. So buti na lang guys, si little one namin wala siyang lagnat, hindi yung hindi siya weak. So napaka-active pa rin niya. So yun lang yung pinagpapasalamat din namin na kahit na may sakit siya ay active pa rin siya, so wala siyang lagnat. At saka napaka-bibo pa rin. So yun lang yung pinapanalangin namin guys na hindi lang siya hindi siya manghina. Dahil nga may mga tumubo dito sa lips niya. So
So guys, alas 12 na ng tanghali. Kailangan natin mag-prepare ng ating lunch para may makain tayo. And ito yung buhay natin dito guys. Rice is life. Kaya kailangan natin magluto ng kanin. So guys, ang ipiprepare ko na pang lunch namin ay itong chicken. I-ano ko siya, i-air fry. Tapos may naiwan pa kaming kahapon, yung sabaw na pata. So iinitin ko na lang para pandagdag sa ulam namin. And then meron din kaming dito, yung porche na may spam. So lunchtime siya pero halong pang breakfast yung ulam. It's na time na sleep for 1 hour. Bye-bye! Bye! So, hello guys. Good afternoon. So, kakatapos na ng siesta time namin. Tapos na ako nakapagligo. And then sa little one, kasi kanina bago kami natulog, kumontrata na siya sa akin na mag-biking daw kami ulit. So, since na marunong na siya mag-bike, mag-balance na hindi ko inaalalayan. So, ayun, nag-request siya na mag-biking daw kami uli. Ito. Hello. So, thanks God na lang talaga guys na even though may sakit siya, hindi pa rin siya matamlay. So, yun. Kagaya nga nun sa sinabi ko kanina. Na buti na lang, walang lagnat, hindi matamlay, active pa rin. So, yun na yung pinagpapasalamat namin ni Mrs. At saka before kami lalabas guys, kailangan ko na munang mag-defrost ng lulutuin namin. Actually, may na-defrost na ako na giniling na beef. So, dahil on call ako bukas, so kailangan kong mag-check kung ano pa yung kailangan kong i-defrost para lulutuin mamaya. Pagbalik namin after mag-biking. So ito guys, nagbabiking na kami ulit dito sa labas ng bahay. Andun na yung isa. Ayan. Hindi na pagkagising yun kaagad ang bungad. Magbiking na daw kami. So, ayun. Hindi pa lang siya marunong tawag nito magsimula. Kailangan pang may hawak, mag-support sa kanya bago siya makadiretso ng bike. So ayun guys, update. Medyo nakakaano na siya, nakakapag-bike na siya ng sarili niya. So hindi ko na kailangang mag-support sa likod niya para makapag-takbo, makapag-start ng bike. Ayan. So ang problema nito, araw-araw na itong magyayayang mag-bike. Ayan. Sige, go! Ayan.
Mal. Go. So ayun guys, dito ko na lang siguro i-end yung aking video. Nakauwi na kami galing dito, tapos ice candy na naman po uli. Dahil sobrang init, so I need ice candy. So maraming salamat guys yung panonood. Please follow my page, Nars Ed, once again. Pati na rin sa Facebook. Hello. Papa, it's gonna fall. Really? So maybe I will end my video here. Maraming salamat sa iyong panonood. Nars Ed here. Ciao.